And good morning, everyone. Yeah, good afternoon and good evening. So this will be our last topic for this finale dahil ayoko nang dagdagan ang inyong re-reviewin. Kasi cover to cover po tayo ngayong finale. So, our last topic is all about stressors and responses. Okay, so let's start. And the question here is, what is stress? Okay, so let me define stress. Ano po? According to my reference, stress is a state of mental or emotional strain or tension resulting from adversing or very demanding circumstances. So it is a mental and physical response to the demands of your environment. So it is normal to feel stress. Of course, it is universal that human experience, 'di ba? Patay lang siguro ang di na-stress pero pwede din. Okay, so what is more important is how you respond to your stress. So when people think of stress kasi, they usually think of, uh, iniisip nila na bad thing yung stress. But actually, stress can be beneficial. Okay, yun yung hindi natin alam na meron palang stress na nakaka-benefit tayo. Ha? Excited akong malaman ito. Okay, so this is stress is classified into three types. Okay, namely, this one, eustress, distress, and no stress. Okay, and then fourth, mistress. Joke lang yung mistress. Baka idagdag ninyo. Okay? Kaloka. Natuwa ako doon. Ay, ang saya, no? Kakatuwa yung naisip ko, mistress, eustress, distress, no stress, mistress. Okay, next slide. Oh, bongga, andun yung kamukhaan ko. Okay? So, yeah, let's tackle them one by one. Ano po? So, alin dyan, looking at the image or yung pictures po, alin dyan? Unahin natin yung mukha ko. Color kay Anes. O, ay hindi, unahin natin yung probinsyano. Si Cardo. O, unahin natin yan. Kaloka yan. Okay. Sino makin paborito dito ang probinsyana? Okay. Sabihin ninyo, ay, wala na no, kasi nga shutdown na nga ang ABS. Oo, pero meron silang ano yung special channel? O basta. Okay, so unahin natin si ang probinsya. No. Okay? So, itong image na to, yan po ay example ng, wrong spelling, wrong friend. Oo. Iyan ha, no, basta N yan, no stress. Saba? Oo. Okay, so yan po ay example ng no stress. Okay. So, pag sinabi kasi nating no stress, from the word itself kasi no stress, neutral. Okay? Ang no stress po, that is a neutral po and has no consequential effect. It's neither considered good nor bad. Okay, example nga natin ito, yung panonood natin ng Ang Probinsyan. Actually, oo, ewan ko, nanuno-stress ako sa kanya. Okay. Ito yung panonood, yung kumbaga, nanood tayo ng Ang Probinsyano. Tapos, inis na inis tayo sa teleseryeng yan. 'Di ba? Pero kahit na mainis tayo, wala naman actually effect ito sa atin. Kasi pinapanood lang naman natin. Medyo hindi clear, medyo vague. Okay. Example na lang, yung yung nanood tayo ng TV, parol. Okay. Example, nanood tayo ng balita sa TV Patrol. Ano po? So, yung binalita ni Doris Bigornia, sabi niya, ang binabalita niya, may rinape na isang babae. Okay.
So, rinape na nga, pinatay pa. Okay, sa anong nararamdaman natin? 'Di ba malulungkot tayo? Ay, kawawa naman yung babae, pinatay pa. Okay? Iyan yung no stress. Yung kumbaga, hindi naman natin kaano-ano, pero may effect ito sa atin na, yun nga, yung reaction natin is naaawa tayo. Pero wala namang direct na harm yun sa atin. Kumbaga, nakisimpatya lang tayo. Okay? That is no stress. Parang ang hirap ano. Kung gusto niyo ano na lang, inet ninyo yung no stress, yung sample ng example. Oh, pero ganun yung example kasi. Ano po, yung kumbaga, wala naman siyang ano, hindi siya threatening sa hindi ka naman mate-threaten, hindi ka maha-harm. Oo, kumbaga nakisimpatya ka lang na, ay, yung, 'di ba, pag may mapakinggan ka na, si ganito pinatay, ay ala, kawawa naman, yung mga ganun ay na mararamdaman mo. Okay? Yung kumbaga, nanu-stress ka. Okay, so ang term doon is no stress. Okay? So next, saan dito ang next na isa yung kamukhaan ko na lang. Okay? Ito kasi yung mukha ko nung, oo, ang saya. Grabe no. Okay. Ito yung peslak ko nung buntis ako sa second ko eh. Okay. So letter E. So that is you stress. Okay, kita nyo? 'Di ba? Saya-saya niya, grabe. How to be you po. Okay, you stress. When we say you stress kasi, that is a positive form of stress, or ito yung good kind of stress. Magandang stress ang eustress. Okay, so ano ba ito? Ma'am, ano ba yung eustress? Bakit sinabi mong maganda yung kinds of stress na yan, yung eustress na yan? Okay, so ano ba kasi ang eustress? Para mas maintindihan, ang example ng eustress rather, um, let's say for example, ah, teka, yung kumbaga na-promote ka sa job, sa work, and ang saya mo, 'di ba? Yun yung eustress kasi, enjoyable, and hindi siya threatening activity. Okay? Just like for example, yung na-promote ka sa job mo, that is eustress, na-promote ka, sabi nila sa'yo, "Uy, Caroline, ah, mapropromote ka, magiging din ka na." Ah, bongga. So, katak ni din, ganarns. Okay. Magiging din ka na. So, in that situation, hindi ka na-stress, di ba? Oo. Ang saya mo sa part na yun, di ba? Though, yung environment mo, syempre pag na-promote ka, magiging din ka na, yung environment mo, maiiba. Pero yung feeling, yung situation na sinabi sa'yo na na-promote ka, that is eustress. Okay? Enjoyable. And hindi siya threatening sa'yo. Hindi siya threaten sa'yo rather. Kasi na-promote ka. So that is eustress. Kasi nga dun nga sa definition ng eustress, good kind of stress or positive form of stress. And you find it enjoyable and not harmful psychologically or physiologically. Okay? So, ayun po ang eustress. Okay. Itong nasa gitna, yan po yung tinatawag nating distress. Yan po dapat. Oo, kasi namimiss ano natin eh. Kumbaga, nag-break up kayo ni boyfriend eh, ang sinasabi mong term is, stress ako, friend. Nag-break kasi kami ni Boylet. Sakit-sakit, friend. Sobrang stress ko na. Mali pala yung ginamit mong word or yung term. Kasi dapat pala, distress. So, ulitin natin. Distress ako, friend. Nag-break kasi kami ni boyfriend ko.
Kaya super distress ako. O, di ba? So, dapat distress pala ang gamitin, not stress. Ano ba itong distress? Okay? Ang distress, this is the most common type po ng stress having a negative implications. Okay? Kung i-compare natin yung eustress sa distress, ito tsaka ito, ang distress kasi ah um span of time nung nararamdaman mo is ano ito, mahaba yung span niya or prolonged periods, hours, days, months, or years. Or example nito is namatayan ka. Okay, wag naman sana ano. Pero yun yung example niya. Yung kunwari, ay, hindi, okay, basta yun yung sample, yung nawalan ka ng mahal sa buhay. 'Di ba? So, ang mararamdaman mo is distress. Yun po yung right term na dapat pala na ginagamit, hindi stress. Okay? So, ayun po ang pinagkaiba nung N, no stress, E, eustress, and D, distress, and mistress. I-discuss na natin yung M. Ano ba yung M na ito? M. Miss Char. Okay, next slide. Oo. Okay, and we have here yung question na, what are stressors? Okay, what are stressors? Okay, so any situation, activity, or individual that gives you mental or emotional strain is a what? Stressors. So, si boyfriend mo or si girlfriend mo na lagi kang inaaway, stressor yan. Sino pa stressor? Activity nyo, Oy, requirement. Hindi yun okay na, okay. So, included doon. Mga assignment nyo, BF. Uy, sa mga married lakihan natin, husband. Pag sa mga boys, wife. Diba? Oo. Actually, oo. Yung mga married person, yan yung number one na problem nila. Kung hindi kayo married, tanungin nyo nanay nyo. Nanang, sino ti mangmangted kanyang ti paka distressam? Sabihin niya, kat ni tatang mo salbag. O dava, o may nag-message. Okay? So, ayun po. Okay? So, stressors yan. Okay, so i-discuss na natin agad-agad yung sign and symptoms ng stress. Okay? So, i-mention na lang natin ano po yung sign and symptoms ng stress. Kung sa physical, okay? Masasabi nating stress ka kung sa physical na kaanyuan mo, meron kang low energy, ano pa, headaches. Yeah, don't be confused with headache and fever. Oo, pag kasi sinabi nating fever, mainit. Mainit ka. Ay, fertile friend. Madi mabalin. Okay. So, pag sinabi nating headache, ache, masakit. Okay? Basahin nyo yung ano ng headache and fever. Magkaiba po ang headache at fever. Headache, masakit ang ulo. Fever, mainit ang ulo. Bongga. Okay, ano pa ang mga sign and symptoms ng physical natin kapag tayo ay may stress? Insomnia, labis na hindi pagkatulog. Okay? Ano pa? Chest pain. Sakit ng puso, friend. Okay. Loss of sexual desire. Naggulat ako doon, friend. O, diba? Pag may stress ka nga naman, hindi ka makapag-perform. Pati rin sa loob ng klase, hindi ka makakapag-perform kapag stress ka. Diba? Physical, okay? Dry mouth, ano pa? Excess sweating, ano pa? Yun lang yung alam ko.
Okay? So next, sa cognitive naman po tayo. Cognitive, ano naman yung mga sign and symptoms niya? Number 1, forgetfulness. Oo, dahil sa sobrang iniisip mo na yung problem mo, na kakalimutan mo na lahat. Preoccupied ka na din. Ano pa, nabla-block ka na din. Okay, ano pa, lack of concentration. Di ba, hindi ka makapag-review pag nag-break kayo ni boyfriend mo. Ano pa, lack of attention. Ano pa, attention deficit. Ano pa, ayun lang. Okay, and then, emotional. Ano naman yung symptoms kapag emotional? Ano, sa emotion natin? Okay, depression. Oo, pakahirap nun. Madedepress ka. Okay, ano pa? Moodiness. Irritable ka. Ano pa? Loneliness. You're so lonely. Ano, kapag ganyan na ni-stress ka emotionally. Sabi ko nga, mas okay pa yung ma-stress ako physically, wag lang emotionally. 'Di ba? Okay pa ako sa physical and cognitive eh. Pagka sa emotion, delikado. It will lead to what? Suicide. Pero so far, ayoko. Okay, masarap pang kumain ng kanin. Maganda pang magbebe time. Kaya, don't. Okay? And then next, yeah, we have here also yung positive coping strategies for stress. And let's start with physical. Okay? Physical strategy. So, paano natin makocope yung stress natin sa physical? Okay? So, hindi na natin isusulat, mention na lang natin. Okay? Of course, relaxation. Mag-relax ka lang. Mag-inhale, exhale ka lang. Okay? And then, low stress diet. Huwag kumain ng mga mamantikang foods. Okay? And then, limit yung mga fast foods. Mga fried chicken, fried tuyo. Nagimas ader friend, naglami istata. Sabayam ti payless. Bisina kon. Okay, and then, regular exercise. Kasi nga, physical. And then, time management, ano pa, sleep hygiene for at least 6 to 8 hours, mas mahabang tulog, mas masaya, mas maganda. Okay? And then, ano pa, yung environment also, you consider also your environment. Dapat non-toxic yung environment mo. Dapat yung wala kang naamoy na sigarilyo, ano pa, yung amoy ng C2 gin, the bar, rice wine, tapoy friend. Okay, so yun, physical. Okay, next, emotional. Emotional naman, paano ito? Ano ba ito? Yung tinatawag nating self-nurturing. So, sabihin mo sa sarili mo, yun nga sinabi ko, ang hirap kasi pag emotional eh. Ang hirap maghanap ng ways para makapag-cope ka sa distress. Sa situation na nararamdaman mo, super hirap yung part na to. Kasi kailangan mong kausapin yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, self, you are worth it. Okay? You can do a lot of things. You can do it. You can make it. Diba? Self-support. Oo, yung ikaw na lang yung makakasolve talaga. Oo naman, di ba? Ikaw lang naman talaga makakasolve sa problem mo. And just like yung lagi kong sinasabi, always pray, 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 pray. Because it really, 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 really works. Okay? And what else? Emotional release. Okay? So, kung kailangan mong ibuga lahat ng nararamdaman mo, maghanap ka ng friend mo, di mabali mo, tipla-tiplakin. Oo. Yung friend mo na makikinig sa mga kagagahan mo, mga ganong bagay. Oo. Yung at least man lang mai-release mo yung nararamdaman mo. Yung iiyak mo lang, friend. Iutot mo lang, itain mo. Okay na. Diba? Pero pag broken hearted, Diyos ko, ewan ko lang kung paano. Oo, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na dumaan ako sa mga ganyan kasi I know how it feels. Yeah, kasi minsan umikot din ang mundo ko sa isang lalaki. Pero pinaikot din ako. Bongga. Joke lang, char.
Okay? And then, ano pa ba? Oo, ano ka, hanap ka ng pwede mong yung pastime ba, yung mga activity na madadivert yung problem mo. Kaya na hindi yun yung iniisip mo. So, instead na yun yung iniisip mo, oy, mag ano ka na lang ML, ganun. Wordscapes, ano pa? Plants versus Zombie? Ma'am, hindi pa lang kapanahon data. Oo nga. Nung, nung kapanahunan ko pa yun. Plants versus Zombies. Okay? And then, the last, hindi ko alam kung last na to. Cognitive strategies. Paano ito? Of course, ano ba? Paano ka maka-cope sa stress na to, sa cognition, cognitive? Okay, constructive thinking. Okay? The ability to counter yung negative thinking natin. So, think of a positive way, ano po, na masosolve mo yung problem mo. Wag puro negative. Ano? Okay? And then, what else? Acceptance. Okay? Acceptance also. And then, tolerance of, or for ambiguity rather. Okay? Ability to see yung shades of gray. So, that is, so those are the positive coping strategies for stress. Okay? Ay, nag-thank you, friend. Okay, so, actually, medyo mahaba-haba siya. Madami pa, kaya lang, inisip ko kasi, bigla po kasi akong nataranta ako nung meeting. What? Finals na? My gosh. Oo, yung hindi natin namamalayan, finale na pala, December na, 'di ba? Pasko na. Ngunit wala ka pa. Kuna na si Kagite Awanti, lubidobs na. Okay. So, ayun lang. Yeah, yung re-reviewin po ninyo cover to cover po tayo ha, from prelim to finale. So, kinat ko na dito yung discussion ko kasi alam ko yung hirap ng pagre-review kasi alam ko din na lahat ng subject i-cover to cover yung re-reviewin ninyo. That's why ayoko nang dagdagan. Okay? Hindi ko na kayo bibigyan ng napakalaking ibaburden ninyo kaya i-lesson natin. Okay? So start nyo pong reviewin yung handouts ninyo ng prelim to finals. Okay? So, kung may queries po, message nyo lang ako sa group chat natin. Okay, so that would be all. And I thank you. God bless. Have a good day and keep safe. Bye.